May mga pagkakataon na habang mas pinipilit mong habulin ang magandang mangyari, mas tila lumalayo naman ang lahat. Nakakapagtaka dahil may mga taong tahimik lang, pero parang kusang lumalapit sa kanila ang biyaya. Hindi dahil mas perpekto sila o mas maswerte kaysa sa iba. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero unti-unting humuhubog sa direksyon ng buhay. At minsan, nagsisimula ang blessing sa mga pagbabago na akala mo ay simpleng pagkakataon lamang. Maraming tao ang naniniwala na kailangan laging malakas at palaging handa. Kaya kapag napapagod sila, iniisip nilang may mali sa kanila. Pero may mga pagod na hindi tanda ng pagkatalo. May mga katahimikan na hindi ibig sabihin ay pinabayaan ka na ng mundo. May mga yugto ng buhay na tila mabagal dahil may mas malalim na paghahandang nagaganap. Kapag matagal kang nasaktan, natututo kang magtayo ng pader sa paligid ng sarili mo. Natututo kang ngumiti kahit mabigat ang dibdib. Natututo kang magsabi ng okay lang kahit hindi naman talaga. At habang tumatagal, nagiging normal na ang pagdadala ng bigat. Hanggang sa makalimutan mong hindi dapat habang buhay mong pasa ng lahat. Karamihan sa tao ay naghihintay ng malaking himala. Umaasa silang may isang araw na biglang magbabago ang lahat. Pero sa totoo lang, bihirang dumating ang blessings na may kasamang ingay. Madalas dumarating ang biyaya na parang banayad na hangin sa madaling araw. Tahimik, simple, pero kayang baguhin ang buong buhay. May kakaibang senyales na napapansin sa mga taong lapitin ng blessings. Hindi agad nila nakikita ang halaga ng mga nangyayari sa kanila. Minsan pa nga akala nila ay puro kamalasan ang dumarating. Pero sa paglipas ng panahon, sa kanila naiintindihan kung bakit kailangang mangyari ang lahat. Dahil hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan. May mga pintuan na kailangang magsara para hindi ka manatili sa lugar na hindi na para sa'yo. May mga taong kailangang umalis para magkaroon ng espasyo ang mga tamang tao. May mga plano na kailangang mabigo para mailapit ka sa mas akmang direksyon. At kahit masakit tanggapin, may kabutihang nakatago sa likod ng mga pagkadismaya. Hindi lang agad nakikita ng puso ang kabuuan ng larawan. Napapansin mo ba na habang tumatanda ka, mas kumukonti ang mga bagay na gusto mong patunayan? Hindi na kasing lakas ang pangangailangan mong mapahanga ang ibang tao. Hindi na ganun kasakit kapag may hindi nakaunawa sa'yo. At unti-unti mong napapansin na mas mahalaga pala ang kapayapaan kaysa papuri. Madalas nagsisimula ang blessings sa puntong tumitigil ka sa pakikipagkumpetensya dahil may pagod na hindi kayang gamutin ng pera, may lungkot na hindi naayos ng atensyon ng ibang tao, may kakulangan na hindi napupunan ng tagumpay lamang. At habang lumalalim ang pagkakaunawa mo sa sarili, nagbabago rin ang mga hinahanap mo. Nagiging mas mahalaga ang tahimik na gabi kaysa magulong palakpakan. Nakakatuwang isipin na may mga panalangin tayong pilit na hinihingi noon. May mga bagay tayong iniyakan ng sobra dahil gustong-gusto natin. Pero nang hindi natin nakuha, pakiramdam natin ay napag-iwanan tayo. Pagkaraan ng ilang taon, saka natin nare-realize na may iniligtas pala tayo sa mas malaking sakit. Minsan, ang hindi pagbigay ay isa ring uri ng pag-aalaga. May dahilan kung bakit hindi lahat ng gusto mo ay agad ibinibigay. Dahil hindi lahat ng minimiti ay handa ka ng dalhin. May mga pagpapala na nangangailangan muna ng mas malalim na pagkatao. May mga biyayang pwedeng maging pabigat kapag napaaga ang pagdating. At may timing na mas marunong kaysa sa pagmamadali ng tao. Isang kakaibang senyales ng papalapit na blessings ay ang paglayo mo sa mga bagay na dati mong kinakapitan. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil natututo ka nang hindi ikulong ang sarili mo sa kontrol. Nauunawaan mong may mga bagay na hindi kailangang pilitin at sa may mga pangarap na mas gumaganda kapag hindi minamadali. May mga taong nakakatakot para sa kanila ang katahimikan, kaya pinupuno nila ang bawat sandali ng ingay at distraksyon. Pero kapag nagsimula kang maging komportable sa katahimikan, may kakaibang pagbabago na nangyayari sa loob mo. Mas naririnig mo ang mga bagay na matagal mo nang hindi pinapansin. Mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na mahalaga. Doon mo napapansin na hindi lahat ng tao ay dapat mong habulin. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Hindi lahat ng opinyon ay dapat mong dalhin sa puso. May kalayaan sa pagpili ng katahimikan.
At may biyayang dumarating kapag natutunan mong bitawan ang hindi na para sa'yo. May kasabihan na hindi lahat ng nawawala ay talagang nawala. May mga bagay na inilalayo lamang para magkaroon ng mas magandang puwang. Dahil may mga kamay na mas marunong humawak ng kinabukasan kaysa sa atin. At kahit hindi mo makita ang buong daan, hindi ibig sabihin na wala ng direksyon. Minsan sapat nang alam mong may dahilan ang bawat hakbang. Kapag napapansin mong hindi ka na madaling mainggit sa tagumpay ng iba, malaking pagbabago na iyon. Hindi dahil nawalan ka ng ambisyon, kundi dahil unti-unti kang natututong magtiwala sa sariling takbo ng buhay. Nauunawaan mong hindi pare-pareho ang oras ng pag-aani ng bawat tao at hindi sukatan ng halaga mo ang bilis ng tagumpay ng iba. May mga gabi na pakiramdam mo ay walang nangyayari. Paulit-ulit ang trabaho, pareho pa rin ang problema, pareho pa rin ang paligid, pero may mga pagbabagong tahimik na nangyayari sa loob na hindi nakikita ng iba. Dahil ang pinakamahalagang paglago ay madalas hindi nakikita, katulad ng ugat ng puno, na unti-unting lumalalim sa ilalim ng lupa. Walang pumapalakpak habang nangyayari iyon, walang nakakakita ng paghahanda. Pero darating ang panahon na makikita rin ang bunga. May mga sugat na matagal bago tuluyang maghilom. May mga luha na walang ibang nakasaksi, kundi ang kisame ng kwarto mo. May mga panahong kahit ang sariling mong ngiti ay mabigat at sa mga sandaling iyon, pakiramdam mo ay walang nakakaunawa. Pero kadalasan doon nagsisimulang maging mas malalim ang pagkatao ng tao. Hindi lahat ng malalakas ay maingay. May mga taong tahimik pero matatag. May mga pusong maraming pinagdaanan, pero nananatiling mabait. At kakaiba ang liwanag na dala ng taong dumaan sa dilim, pero hindi piniling maging mapait. Doon kadalasang naninirahan ang tunay na biyaya. May mga pagkakataon na hindi ka na gaanong interesado sa drama at gulo. Hindi na masarap makipagtalo para lang mapatunayan na tama ka. Hindi na nakakaengganyo ang pansamantalang kasiyahan. Mas hinahanap mo ang mga usapang totoo at mga taong payapa. At hindi mo namamalayan, nagbabago na pala ang direksyon ng kaluluwa mo. Marahil dahil natututo ka ng protektahan ang enerhiya mo. Hindi lahat ng tao ay may access sa katahimikan na pinaghirapan mong buuin. Hindi lahat ng relasyon ay dapat manatili habang buhay. At hindi lahat ng paalam ay trahedya. May mga paalam na anyo rin ng pagpapala. Sa modernong mundo, parang may karera na hindi natatapos. Lahat nagmamadali. Lahat gustong mauna. Lahat gustong mapansin. At sa gitna ng ingay, maraming tao ang nakakalimutang mabuhay. Nakakalungkot dahil maraming ngiti ang pagod na. Maraming puso ang puno ng takot. Maraming isip ang hindi na marunong magpahinga. At kahit marami nang nakamit, may bahagi pa ring walang laman dahil may espasyong hindi kayang punuin ng material na bagay. Marahil naranasan mo na ring tanungin kung bakit tila mabagal ang lahat. Bakit parang ang daming pinto na nagsasara? Bakit parang ikaw na lang ang nahuhuli? Bakit parang ang tagal dumating ng hinihintay mo? At sa mga gabing tahimik, may mga tanong na walang agarang sagot. Pero may isang katotohanan na dahan-dahang natututunan ng puso. Hindi laging sukatan ng pagmamahal ang bilis ng pagtupad. Hindi laging tanda ng pagpapabaya ang paghihintay. May mga sagot na dumarating kapag handa na ang tao. At may mga biyayang mas gumaganda dahil dumating sa tamang oras. May isang talata na tahimik na nagbibigay ng pag-asa sa maraming pagod na kaluluwa. Nakasulat sa Ecclesiastes 3:11 na ginawa ng Diyos na maganda ang lahat sa takdang panahon. Hindi nangangahulugan na magiging madali ang lahat. Hindi rin ibig sabihin na walang luha at paghihintay, pero may paalala na may mas malawak na larawan na hindi pa natin nakikita. At marahil sapat na muna iyon para magpatuloy. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil may mga bagay na hindi kailangang maintindihan agad. May mga misteryong dahan-dahang nabubuksan sa tamang panahon. At may kapayapaang dumarating kapag tumitigil kang kontrolin ang lahat. Isang kakaibang senyales na lapitin ka ng blessings ay kapag mas nagiging mapagpasalamat ka. Hindi dahil perpekto na ang buhay, kundi dahil natututo kang makita ang kabutihan kahit sa maliliit na bagay. Napapansin mo ang simpleng pagkain sa hapag. Napapansin mo ang mga taong nananatili kahit walang kapalit, dahil ang pusong marunong magpasalamat ay pusong marunong ding tumanggap. Hindi kailangan ng ingranding himala para makaramdam ng pag-asa. Minsan sapat na ang isang tahimik na umaga, sapat na ang isang taong tunay na nakikinig,
Sapat na ang isa pang pagkakataong mabuhay. At habang tumatagal, napapansin mong hindi ka na pareho ng dati. Hindi na pareho ang mga takot mo. Hindi na pareho ang mga hinahabol mo. Hindi na pareho ang paraan ng pagtingin mo sa sarili. May bahagi ng puso mo na unti-unting gumagaling. Marahil hindi mo pa nakikita ang buong bunga ng mga pinagdaanan mo. Marahil marami ka pang iniiyak kapag walang nakakakita. Marahil marami ka pang tanong na walang kasagutan, pero may mga biyayang nagsisimula muna sa loob bago makita sa labas. At kadalasan tahimik silang dumarating dahil hindi palaging pera ang anyo ng blessings. Minsan kapayapaan ang biyaya, minsan mabuting tao ang biyaya, minsan panibagong pag-asa ang biyaya, at minsan ang biyaya ay ang katotohanang hindi ka sumuko. May mga panahong akala mo ay walang nakapansin sa lahat ng laban na pinagdaanan mo. Akala mo ay walang saysay ang mga tahimik mong pagluha. Akala mo ay walang direksyon ang lahat ng paghihintay. Pero may mga bagay na hindi nasusukat ng mata ng tao. At may mga pagpapalang dahan-dahang hinuhubog sa mga sandaling akala mo ay walang nangyayari. Baka kaya hindi pa dumarating ang hinihintay mo ay dahil may mas malalim pang binubuo sa loob mo. Baka kaya tahimik ang panahon dahil may mga sugat pang kailangang pagalingin. Baka kaya mabagal ang lahat dahil hindi ka pinaparusahan kundi inihahanda. At marahil mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo. Dahil madalas, bago sumikat ang araw, pinakamadilim muna ang paligid. Kaya kung may mga gabi na pakiramdam mo ay wala kang kasabay sa paglalakad, alalahanin mo ang isang bagay. Hindi lahat ng mabubuting bagay ay dumarating ng may ingay. Hindi lahat ng biyaya ay kumakatok ng malakas. May mga himalang dumarating na parang bulong lamang sa pagod na puso. At kung marunong kang makinig, baka matagal ka nang dinadalaw ng mga biyayang matagal mo nang hinihintay.